2561-2565. Pagpunta sa Tiancheng, medyo malungkot si Yang Yian. Hindi niya inaasahan na makukuha niya ang huling pagkakataon dito. Ang armor ng Dark Demon Emperor, bagamat ito ay punit-punit na armor, ito rin ang armor ng pinakamalakas na tao sa Heavenly Dao Realm. Paano ito magiging isang ordinaryong bagay? Ano? Ang mas nakakagulat ay binanggit ni Bai Xiaosheng na ang isang pares ng itim na kuko ay talagang mga kuko ng Dark Demon Emperor. Walang pagbabago sa paghinga, ngunit alam ni Yang Yian na dapat iyon. Maging pambihira. Paano magiging simple ang mga kuko ng Demon Emperor na nasa Heavenly Dao Realm at nilinang ang Dark Dao? Alam ni Yang Yian na ito ang totoong windfall. Iniwan ni Bai Xiaosheng ang mga materyales at pamamaraan para sa pag-aayos ng armor. Kahit na hindi magawa ni Yang Yian, makakahanap siya ng taong gagawa nito. Hanggat matagumpay ang pag-aayos, walang duda na ang kanyang lakas ay mapapabuti ng husay. Lalo na ang pagpino sa mga kuko ng Dark Demon Emperor sa mga guwantes ay magiging mas hindi kapani-paniwala. Sa pagpapakilala ni Bai Xiaosheng, hindi binanggit kung ano ang Dark Demon Emperor, ngunit nabanggit na ang mga kuko ng Demon Emperor ay may katangian ng kadiliman. Kung anong uri ng kadiliman iyon, hindi maisip ni Yang Yian sa ngayon. Huminga siya ng malalim, pinigilan ang kanyang excitement, at iwinagayway ang kanyang kamay para ilagay ang kahon sa Chen Kun Pot. Ang kahon ay hindi ang ordinaryong Divine Stone ore na nahulaan niya, ngunit ang Divine Stone Red Gold material, na ginamit upang ayusin ang armor. Ginawa na ni Bai Xiaosheng ang lahat. Naghihintay lamang para sa hakbang na ito ng pagkumpuni. Determinado si Yang Yiyo na ayusin ang armor at gawing isa sa armor ang mga kuko ng Dark Demon King. Siya ay mahina sa pagpino ng mga kagamitan, ngunit hindi ito naging hadlang sa paghahanap at pag-aayos. Sa pagkakataong ito, napakalaki na ng ani, at aalis na sana ito, ngunit bago umalis, casual na tinanong ni Yang Yiyo si Ameng, Ameng, mayroon ka bang mga kayamanan dito? Ilabas mo silang lahat. Baka hindi na tayo babalik sa pagkakataong ito. Siyempre, nagtanong lang siya ng casual, pero na nakakaalam na hindi siya binaygo ni Ameng. Gugo. Tumango si Ameng ngunit 2 beses na bamulong sa kanyang bibig, at tumakbo sa sulok ng yungib, itinaas ang kanyang mga kuko at iwinagayway ang mga ito sa dingding ng bundok. Swish swish swish. Boom boom. Wala pang 3 minuto, lumiwanag na ang buong bulwagan. Hindi napigilan ni Yang Yian na mapabuntong hininga, wow, isa talaga itong top grade na Red Gold Divine Stone, isang top grade para sa pagpino ng mga armas. Isang apoy na pulang gintong banal na bato na may taas na 3 metro at may diameter na 1 metro ang lumitaw sa kanyang paningin. Ginawa ito sa parehong material tulad ng kahon na naglalaman ng armor ng Dark Demon King. Ang mga aklat ng banal na gamot ay nagtala hindi lamang ng mga banal na gamot kundi pati na rin ng ilang kakaibang mga bato at iba pang materyales. Ang apoy na pulang gintong banal na bato na ito ay isang top grade na material sa pagdadalisay. Ang isang piraso ng kamao nito ay sapat na upang pinuhin ang isang banal na sandata. Kung ito ay pinagsama sa iba pang mga top grade na materyales, posible na pinuhin ang isang mataas na antas ng banal na sandata. Natural na kailangang tanggapin ni Yang Yian ang ganoong kalaking piraso. Bagamat hindi siya nagkukulang ng mga banal na sandata, maaari niya itong ipagpalit at ibenta para sa pera. Hindi pa niya alam ang halaga, ngunit naisip niya na ito ay mabuti. Hindi siya interesadong tanungin si Ameng kung saan nanggaling ang bagay na ito. Anyway, kanya na lahat. Matapos alisin ang apoy na pulang gintong banal na bato, umalis si Yang Yian kasama sina Ameng at Sanya na may kasiyahan. Pagkalabas ay nagpatuloy siya sa paglalakad sa madilim na ilog. Sa pagkakataong ito, alam na nina Sanyan at Ameng ang daan, kaya hindi na niya kailangan pang magtanong, at lumakad na sa buong daan. Pagkatapos ng 3 buong araw sa ilalim ng tubig, sa ika-4 na araw, silang 3 ay lumutang. Noon napagtanto ni Yang Yian na talagang nagpakita siya sa isang lawa. Pagkalapag, naramdaman ni Yang Yian na ang kapaligiran ng nakapaligid na mundo ay tila ganap na naiiba mula sa sinaunang larangan ng digmaan. Tinanong niya sina Sanyan at Ameng na may iniisip sa kanyang isipan, nakaalis na ba tayo sa sinaunang larangan ng digmaan? Heis, Gugo. Paulit-ulit na tumango ang dalawa, nagpapahiwatig na umalis na nga sila sa sinaunang larangan ng digmaan. Ngunit sa sandaling ito, hindi niya alam kung nasaan siya. Si Yang Yian ay hindi nagmamadali. Anyway, ang God Realm ay pareho sa kanya. Hanggat tumakbo siya sa mga celestial at sa mga labi na gustong kunin ang mga bagay ng banal na Panginoon ng langit at lupa mula sa kanya, hindi ito mahalaga sa kanya. Siya na ngayon ay mayroon lamang isang malaking layunin, sinusubukan ang lahat ng paraan upang mapabuti ang kanyang lakas sa paglilinang. Ngunit sa ngayon, mayroon siyang problemang dapat lutisin, ito ay ang paghahanap ng lugar at kung sino ang magkukumpuni ng armor ng Dark Demon King. Kung aayusin niya ang armor, may isip na tiyak na tataas ng malaking margin ang kanyang lakas. Ngayon para sa kanya, hindi siya maaaring magbigay ng anumang pagkakataon upang mapabuti ang kanyang lakas. Kapag bumuti ang sarili niyang lakas, makakalaban niya ang mga celestial at ang mga labi ng Chen Kun Pot na gustong agawin ang kanyang kayamanan. Nakatayo sa tabi ng lawa, tumitingin sa paligid, ito ay isang malalim na lawa ng bundok.
Naisip ni Yang Yian na dahil walang sinaunang larangan ng digmaan, pagkatapos ay lumabas tayo. Anyway, ganun din naman sa kanya. Sa loob ng humigit kumulang 200 taon, siya ay nasa sinaunang larangan ng digmaan, at siya ay nagkaroon ng tuloy-tuloy na mga pagkakataon. Ang kanyang lakas ay na-upgrade mula sa isang Diyos tungo sa isang Diyos sa itaas na antas, na isang parang rocket na pagpapabuti. Nasakop din niya ang dalawang pangatlong antas na demonyong hayop, na may hahambing sa antas ng Panginoon ng Langit, at maraming kayamanan. Malaki ang mga natamo. Very satisfied. Susunod, dapat akong maghanap ng lugar upang ayusin ang baluti. Naisipan ni Yang Yian na ilagay sina Sanyan at Aimeng sa Chen Kun Pot. Dahil takot siyang maging masyadong mapagmataas, una, si Sanyan at Aimeng ay parehong nasa ikatlong antas, at siya rin ay isang Diyos, at ito ay masyadong nakakaakit sa mga mata na maglakad ng magkasama. Bilang karagdagan, ang paglalagay ng Sanyan at Aimeng sa Chen Kun Pot ay maaaring magkaroon ng hindi inaasahang epekto sa isang kritikal na panahon. Matapos bilin ng dalawa na huwag mag-away sa loob, pumasok sina Sanyan at Aimeng sa Chen Kun Pot na may kaway ng kamay. Tiningnan ni Yang Yian ang kanyang refleksyon sa tubig. Nakasuot siya ng pulang gown at may kantab na kalbo ang ulo. Sa unang tingin, maganda, gwapo, at gwapo siya. Kung ikukumpara sa ibang mga celestial na humahabol sa kanya noon, parang nagbago siya ng kaunti. Nalaman ni Yang Yian na hindi lamang ang kanyang hitsura ang nagbago, ngunit ang kanyang panloob na aura ay nagbago din ng malaki. Ang mga pagbabagong ito ay higit sa lahat ay nagmula sa pagpapabuti ng kanyang paglilinang at ang mga pagbabago pagkatapos niyang mapasuko sina Sanyan at Aimeng gamit ang tubig ng buhay. Bilang karagdagan, higit pa ang nagmula sa Dao Seed God Core sa kanyang katawan. Naniniwala si Yang Yian na ang pagbabago ng Dao Tree ang pinagtutuunan ng kanyang pagbabago sa aura. Ang kanyang Dao Tree ay tumubo na ng mga dahon. Bagamat saplang pa ito, nagbago na talaga. Kaya normal lang na mag-iba ang aura mula sa loob dahil sa iba't ibang salik. Masaya si Yang Yian na makita ang pagbabagong ito. Marahil ay makakatakas siya sa pagtugis ng mga celestial at ang mga labi ng Chen Kun sa maikling panahon. Bagamat iminungkahi ni na Foxy at Yi Chenxing na baguhin niya ang kanyang sarili, ibig sabihin, baguhin ang kanyang aura upang magpanggap na apo, hindi siya pumayag. Natural ang kasalukuyang pagbabago ng aura na iba sa sinadya niyang gawin. Mayroong mahalagang pagkakaiba. Bilang tugon dito, ngumisi si Yang Yian at sinabi sa kanyang sarili, ito ay isang aksidenteng pagtatanim ng mga willow. Hayaan ang kalikasan na umaksyon. Iyon na. Sana ay makatakas ako sa pagtugis ng mga bastard na iyon. Saan susunod na pupuntahan ni Yang Yian? Ito ay isang problema para sa kanya, ngunit ang layunin ay malinaw, iyon ay, upang makahanap ng isang lugar upang ayusin ang armor ng Dark Demon King upang mapahusay ang kanyang sariling lakas. Ngunit bagaman nanatili si Bai Xiaosheng upang ayusin ito, alam ni Yang Yian na wala siyang kultibasyon at teknolohiya para ayusin ito. Kinailangan niyang humanap ng profesional na high-level refining master para ayusin ito. Ang mga profesional na usapin ay maaari lamang ipaubaya sa mga profesional. Naniniwala siya na dapat may kayang gawin ito. Ang problema ngayon ay ang paghahanap ng lugar. Kung saan, natural na lugar na may mga tao. Naisip niya ang dakilang araw. Naalala niya na sinabi ni Yi Chenxing na ang Great Sun ay makakahanap ng ruta para matukoy ang lokasyon, at natural na makakahanap din ito ng isang lugar sa malapit. Siya. Ginawa ito sa sandaling naisip niya ito. Ipinikit ni Yang Yiu ang kanyang mga mata at maingat na naramdaman ang dakilang araw na nakabitin sa kalangitan. Naisipan niyang hanapin ang pinakamalapit na lungsod o ang lupain ng mga celestial. Sure enough, nakakita siya ng pulang tuldok. Nang tumingin siya ng may kamalayan, ang salitang, langit na lungsod, ay lumitaw sa kanyang isipan. Naalala ni Yang Yiu na noong una niyang nakilala si Yu Chen sa labas ng sinaunang larangan ng digmaan, binanggit ng isa sa mga Diyos at Celestial ang Heavenly City. Ang intermediate Celestial na pinatay niya ay mula sa Heavenly City. Itinadhana ba talaga ito? Sinabi ni Yang Yiu sa kanyang sarili, ngumiti, at pagkatapos ay lumakad ng walang pakialam. Nagpasya siyang pumunta sa Heavenly City. Ayon kay Yi Chenxing, ang mga celestial at mga Diyos ay magkakasamang nabuhay, ngunit ang mga celestial ay may mataas na katayuan at ang mga Diyos ay walang katayuan, ngunit hindi nito napigilan ang mga celestial at ang sangkatauhan na magkasamang mabuhay. Kaya lang, ang mga Diyos ay mas mababa sa mga tao sa mundong pinamumunuan ng mga celestial. Pagkatapos niyang matukoy ang ruta, tumungo siya patungo sa Heavenly City, na hindi masyadong malayo. Pagkalipas ng 3 araw, lumabas si Yang Yian mula sa mga bundok at nakita ang isang malaki at kahangahangang lungsod mula sa malayo. Ang paligid ng lungsod ng langit ay pawang kapatagan. Tumingin si Yang Yian sa abot tanaw at nakakita ng maraming figure. Napagtanto niya na ang lungsod sa God Realm ay tila mas malaki kaysa sa Immortal Realm. Noong una, naisip niya na ang mga bagay sa God Realm ay bihira at mahalaga, at mas kaunti ang mga Diyos at tao. Ngayon parang nagkamali siya. Mayroong maraming mga nilalang sa God Realm, at ang lungsod ay mas malaki kaysa sa Immortal Realm. Sa pagtingin sa mga figure na dumarating at umaalis, si Yang Yian ay nag-alinlangan kung pupunta ba siya. Paano kung may mga taong pinadala ng emperador?
Pagkatapos mag-isip tungkol dito, nagpatuloy si Yang Yian sa pagsulong. Hindi siya nag-aalangan na tao. Pupunta siya at tingnan kung may anumang panganib, at hindi siya matakot hanggang mamatay. Anyway, napakalayo pa rin ng kahangahangang Heavenly City sa abot tanaw. May puwang para sa pagmamaniobra sa anumang sitwasyon. Tsaka may sanyan pa siya at ameng. Ang Heavenly Demon Beasts of the Three Realms ay hindi magbibiro, at kaya nilang harapin ang anumang pagbabago. Sa paglalakad, sa wakas ay nakita ni Yang Yiyo ang mga tao pagkaraan ng ilang sandali. Siya. Nag-aalala pa rin noong una, ngunit nang pumasok siya sa karamihan, nalaman niyang walang pumapansin sa kanya, isang maliit na Diyos. Sinabi niya na siya ay isang maliit na Diyos dahil natagpuan niya na mayroong mga Diyos sa lahat ng dako at mayroong maraming mga Diyos tulad ng mga aso. Gaya ng inaasahan, kapag siya ay nasa isang mataong lugar, ang lahat ay hindi mahalata. Natagpuan ni Yang Yiyo na ang mga taong ito ay dumating at umalis, lahat sila ay nasa loob at labas ng Tiancheng, at napakakaunting mga Diyos, karamihan sa kanila ay mga celestial na nilalang, na inaasahan din. Ang mga celestial na nilalang ay orihinal na mga katutubong nilalang, habang ang mga Diyos ay ascenders. Bilang karagdagan, ang mga celestial na nilalang ay sadyang pinigilan ng mga ascender at hindi pinahintulutan silang umakyat, kaya mas kaunti ang mga Diyos na pumupunta sa God Realm. Sa paglalakad sa daan, nalaman niya na sa mga taong dumaraan, 7 sa 10 ay mga makalangit na nilalang, at ang natitirang 2 o 3 ay mga Diyos. Siyempre, hindi lahat ng mga Diyos na ito ay mga Diyos na umakyat, at higit pang mga Diyos ang isinilang sa God Realm. Habang naglalakad sila palapit ng palapit sa Heavenly City, biglang napagtanto ni Yang Yiyo na isang mahabang pila ang nabuo. Nang matauhan siya, nakita niya ang isang checkpoint sa unahan, na binabantayan ng isang Diyos na nakasuot ng silver white armor. Lahat ng pumapasok sa Heavenly City ay isa-isang sinusuri. Dahil dito, bumilis ang tibok ng puso ni Yang Yiyo. Ang una niyang naisip ay, hinahanap kaya siya ng mga ito. Kabanata 2562 Makialam. Medyo kinabahan si Yang Yian ng walang dahilan, ngunit kahit na gusto niyang tumalikod at umalis sa sandaling ito, hindi ito makatotohanan, dahil malapit na siya sa checkpoint. Alam niyang kung tumalikod siya at aalis ngayon ay makakaakit ito ng atensyon. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at nagpatuloy sa pagsulong. Maaaring hindi tungkol sa kanya ang investigasyon. Inaliw ni Yang Yian ang kanyang sarili sa ganitong paraan. Malapit na niyang turn. Tumigil ka. Hinarang siya ng isang Diyos at sumenyas na huminto. Tumigil si Yang Yian nang walang anumang ekspresyon sa kanyang mukha. Sa oras na ito, nakita niya ang isang natural na Diyos na naglabas ng parang salamin na artifact at pinakinang ito sa kanya. Sa sandaling ito, si Yang Yian. Nakagawa na siya ng pinakamasamang plano. Sa pinakamasama, sisimulan niya ang isang killing spree. Gayunpaman, mayroon lamang higit sa 100 mga Diyos na nag-set up ng checkpoint sa harap niya, at walang pag-iral na higit sa antas ng mga Diyos, kaya hindi na kailangang kabahan. Ang parang salamin na artifact ay kumikinang sa kanyang katawan, at walang naramdaman si Yang Yian. Napansin niya na ang Diyos na may hawak ng artifact ay nakatingin sa mga pagbabago sa salamin. Ano ang nahanap ni Lao Liu? Lumapit ang isa pang Diyos at nagtanong. Sir, ang taong ito ay kamukha ng Diyos na hinahanap natin, ngunit ang kanyang aura ay hindi tama, at ang kanyang paglilinang ay hindi rin tama. Ang Diyos na may hawak ng magic mirror ay nag-aalangan na sabi. Nang marinig itong nagsasalita ni Tiancheng, bumilis ang tibok ng puso ni Yang Yiyo. Ngayon ay sigurado na siya na hinahanap niya ito. Ngunit sa susunod na sandali, narinig niya muli ang Diyos na iyon, na nagmumura, may sakit ka ba sa utak? Ang hinahanap nating lalaki ay nasa antas ng Diyos, at may puting buhok, ngunit ang taong ito ay nasa tuktok ng pinakamataas na Diyos, na may malaking kalbo. Wala pang 200 taon, at ang kanyang aura ay hindi tama. Paano ito? Mula noong sinaunang panahon hanggang sa kasalukuyan, wala pa akong narinig na sinuman na maaaring humakbang mula sa isang Diyos tungo sa isang nakatataas na Diyos sa wala pang 200 taon. Kahit na ang mga nangungunang henyo ay nangangailangan ng hindi bababa sa 1,000 taon. At saka, hindi tama ang aura, maaaring mali ang ibang bagay, ngunit hindi magsisinungaling ang aura. May malademonyong aura ang batang ito. Walang silbi ang magkaroon ng katulad na anyo. Mayroong libu-libong tao sa God Realm na eksaktong pareho. Huwag magdadaldal. Kung patuloy nating susuriin ang ganito, ang bilang ng mga taong pumapasok at umaalis sa Tiancheng araw-araw ay magiging daan-daang libo. Magkatulad tayo. Dapat tayong matuto mula sa First Heavenly God Team. Magiging komportable talaga ang buhay na iyon. Huwag kang magdadaldal. Oo, sir, alam ko. Ang Diyos na may hawak ng artifact ay tinuruan ng ilang salita ng kanyang superior, at tumango ng paulit-ulit. Naramdaman din niyang tama ang sinabi ng Panginoon. Sa katunayan, nais nilang makahanap ng isang Diyos, hindi isang mataas na antas na Diyos. Walang sino man ang makakatuntong sa kaharian ng isang mataas na antas na Diyos mula sa isang Diyos sa wala pang 200 taon. Bilasan mo. Walang pasensya na hinimok ng Diyos si Yang Yiyo na magmadali at huwag harangan ang kalsada sa likuran niya. Medyo natulala si Yang Yiyo. Pinayagan siyang pumasa nang hindi nagtatanong. Narinig din niya ang pag-uusap ng dalawang Diyos.
Napangiti siya ng lihim sa kanyang puso. Ang iba ay hindi makakagawa mula sa isang Diyos patungo sa isang Diyos sa loob ng 200 taon, ngunit siya ay isang exception. Sa katunayan, ayon sa aktwal na oras ng paglilinang, siya ay nilinang sa Tiyankunpot ng higit sa 100 taon. Kaya ang kabuuang oras ng paglilinang ay higit sa 300 taon. Pero proud din siya kapag naiisip niya. Kahit mahigit 300 taon na, halos nasa level na siya ng Diyos na tinitingala ng iba. Hindi niya inaasahan na papasa sa antas. Kaya madali. Ilang masasamang mata ang sumunog sa kanyang buhok at ginawa siyang kontaminado ng masasamang espiritu. May mga pakinabang din ang pagkakalbo. Hindi nagtagal ay pumasa si Yang Yian sa antas at pumasok sa napakalaking Sky City. Naalala niya ang nakaraang pag-uusap ng dalawang Diyos at narinig niya ang isang salitang, itaas na Diyos. Mukhang maganda ang pangalang ito. Marahil ito ang pangalan ng cultivation realm ng celestial race. Sinabi sa kanya ni Yi Chenxing na ito ay nasa itaas na antas, at ngayon ay narinig niya ito bilang pinakamataas na antas. Gayunpaman, hindi mahirap maunawaan na ang ilang mga pangalan sa pagitan ng dalawang lahi ay magkaiba, ngunit pareho sila. Ang itaas na antas ay ipinanganak, at ang itaas na Diyos ay mukhang pareho. Pagkalapit, nakita niya ang tatlong malalaking karakter na East Gate na nakasulat sa gate ng lungsod. Ang mga pader ng lungsod ay halos 100 metro ang taas at natatakpan ng makakapal na mga inscription. Malinaw, ang lungsod na ito ay binabantayan din ng isang malakas na pormasayon. Matapos makapasok sa Tiancheng, sa wakas ay nakahinga ng maluwag si Yang Yiyo. Tila pansamantalang nakatakas siya sa pagtugis ng Celestial Clan. Ito ay isang magandang bagay. Maaari niyang samantalahin ang oras na ito para ayusin ang armor ng Dark Demon King. Gawin ang ilan sa kanyang sariling mga bagay. Ang unang bagay na dapat gawin ay upang makahanap ng isang maaasahang master ng armas. Ayaw niyang niloloko siya. Ang gusto niyang ayusin ay ang armor ng Dark Demon King. Ang pangunahing punto ay mayroon ding isang pares ng mga kuko ng Dark Demon King, na pawang mga kayamanan. Huwag hayaang tadterin sila ng iba, kung hindi ay iiyak siya ng walang magandang boses. Habang iniisip ang mga bagay-bagay sa kanyang isipan, naglakad si Yang Yiyo ng walang patutunguhan, ngunit sa isang tiyak na sandali ay bigla siyang nabangga ng isang tao. Matanda, lampoin kita ngayon. Kasabay nito, sinamahan pa ito ng sumpa. Pasensya na po kuya. Tumingin si Yang Yiyo at nakita niyang ang taong nakabunggo sa kanya. Siya ay isang matandang Diyos sa kanyang mga ika-60 taon, ngunit ang kanyang paglilinang ay yaong ng isang Diyos sa itaas na antas. Siya, may bagbog na mukha at isinumpa ng tatlong mabangis na Diyos sa itaas na antas. Ang isang ito ay isang Diyos na walang marka sa kanyang noo, habang ang tatlong Diyos na nasa tapat ay mga Diyos na may marka sa kanilang mga kilay. Sa pagkakaisa ng mga Diyos, hindi nagalit si Yang Yiyo na nabangga siya ng matanda. Sa halip, lumapit siya para tulungang makatayo ang matanda. Napasinghap siya sa kanyang puso na tila hindi magkukulang sa pambubuli sa mahihina kahit saan. Kung saan may mga tao, may mga ilog at lawa, at mayroong pang-aapi. Ang pangungusap na ito ay naaangkop sa lahat ng dako. Okay ka lang ba? Casual na tanong ni Yang Yiyo matapos tulungang tumayo ang matanda. Ngunit ang isang pangungusap lamang na ito ay nagpaputok sa kanya ng tatlong mabangis na Diyos sa kabilang panig. Hoy, yang bata na yan, huwag mo nang istorbohin ang sarili mo, pumunta ka sa impyerno, baka baliin ko yang mga paamong aso. Ang sumpa ay nagpasimangot kay Yang Yiyo at tumangala. Mag-ingat ka sa bibig mo, baka mapunit ko yang mabahong bibig mo. Hindi nagustuhan ni Yang Yiyo ang Celestial Clan, lalo pa ang Celestial Clan na sumumpa sa kanya. Gayunpaman, mayroon lamang tatlong mga Diyos, isa lamang sa kanila ang isang mataas na antas ng Diyos, at ang dalawa pa ay mga nasa gitnang antas ng mga Diyos, na hindi nararapat na banggitin sa kanya. Bata, may kakayahan ka, hinahanap mo ba ang kamatayan? Ang mabangis na nasa katanghaliang gulang na mataas na antas na Diyos ay naghihintay na may mga mata, handang turuan si Yang Yiyo ng leksyon kung hindi sila sumang-ayon sa kanya. Sa sandaling ito ang matanda ay nagmamadaling tumayo sa harap ni Yang Yiyo at nagsabi, Mr. Biao, huminahon ka, huminahon ka. Utang ko sa iyo ang banal na bato. Bigyan mo ako ng 3 araw, at ibabalik ko ito kaagad sa iyo. Wala akong pakialam sa negosyo ng kaibigang tao na ito. Pagkatapos noon, nagmamadaling bamulong ang matanda kay Yang Yiyo, little brother, umalis ka na agad. Galing sila sa Evil Gang of Tiancheng. Hindi mo kayang masaktan sila. Utang niya sa kanila ang Divine Stone. Kahit hindi niya ito mabayaran ngayon, bugbugin na lang nila ako. Hindi sila maglalakas loob na pumatay ng mga tao sa Tiancheng. Kumunat ang noo ni Yang Yiyo. Naintindihan niya rin sa wakas. Dumating pala sila para maningil ng utang. Ang matanda ang may utang sa kabilang partido ng banal na bato. Parang may kapangyarihan ang Evil Gang sa Tiancheng, kaya ang matandang lalaki, isang marangal na Diyos sa itaas, ay hindi nang ahas na saktan sila. Bukod dito, siya ang unang may utang sa kanila ng banal na bato. Ngunit sa oras na ito, ang tinaguriang masamanggang ng mga Diyos ay nanunuya, matanda, huwag mong isipin na wala akong magagawa sa iyo. 3 araw mo nang sinabi.
Ngayon, kung hindi mo magawa ang mahiwagang bato, bagaman hindi kita kayang patayin, maaari kong sirain ang iyong pagtatanim. Master Biao, hindi talaga ako makakagawa nito ngayon. Maaari mo ba akong bigyan ng 3 araw? Namuhunan ako ng 10,000 mga magic stone sa iyong Tiandi Square at hindi ko nabayaran ang aking utang. At saka, ang marka ng aking banal na fetus ay nasa iyong mga kamay. Maaari pa ba akong tumakas? Pakiusap ng matanda. Ang Diyos sa itaas na tinawag ng matanda na Behoy ay nanunuya, matandang Behoy, binigyan kita ng 3 pagkakataon, ngunit nagtatago ka sa akin. Paano kita mapagkakatiwalaan? Ang banal na marka ng fetus ay walang silbi. Kahit na ito ay nawasak, ito ay mababawasan lamang ang iyong antas ng paglilinang. Ito ay walang silbi sa akin. Nakikilala ko lamang ang banal na bato. Ngayon ako ay magbibigay sa iyo ng 2 paraan. Ang una ay iyong matandang bagay ay ibibigay ang banal na bato ng masunurin, at ang pangalawa ay aking sisirain ang iyong paglilinang. Pumili para sa iyong sarili. Ang pang-itaas na Diyos na tinawag ang kanyang sarili na Behoy ay ngumiti ng mapait sa matanda. Sumulyap din kay Yang Yiu sinadya o hindi, at ang kanyang mga mata ay puno ng pagbabanta. Ibig sabihin, wala siyang pakialam sa sarili niyang negosyo, kung hindi, siya na ang bahala sa iyo. Naunawaan ni Yang Yiu na ang matanda ay tila nagpunta sa isang lugar na katulad ng isang bahay na sagalan. Hindi niya inaasahan na may ganitong laro sa Divine World. Saan man ito naruroon, ang pagsusugal ay isang nakakapinsalang bagay. Marahil ay may sariling kasalanan ang matanda, ngunit ang kabilang partido ay hindi mabuting tao. Ang kinasusuklaman ni Yang Yian sa kanyang buhay ay mga sugarol. Pagkatapos niyang maisip ay tumalikod na siya at naghanda na para umalis. Dahil sugarol siya, ayaw niyang pakialaman. Ngunit sa likuran niya, dumating ang pagmamakaawa ng matanda, at lumuhad siya sa lupa at nagmamakaawa. Sinipa ng nakatataas na Diyos na nagngangalang Biaoye ang matandang lalaki at isinumpa siya, matanda, kayong mga hamak na Diyos ay lahat ng mababang uri. Wala kang kabisera upang makapasok sa Tiandefang. Dahil hindi mo maalis ang banal na bato, wawasakin kita, bago siya. Tapos magsalita, bigla niyang sinuntok ang dantian ng matanda. Narinig ni Yang Yian ang pagmumura ng kabilang partido sa mga mababang Diyos, at nagalit siya ng walang dahilan. Bigla siyang tumalikod, sumugod, at sinuntok. Boom, crack. Sa isang malakas na putok, sinuntok ni Yang Yian ang kamao ni Biaoye, at biglang nabali ang isang buto, at si Biaoye ay bumagsak sa lupa nang may sumigaw. Malapit na sumunod si Yang Yian, tinapakan ang dibdib ni Biaoye, at sumabog ang buong katawan niya. Gayunpaman, natigilan sandali si Biaoye at ang 2 middle-level na Diyos sa paligid niya, at mas natulala ang matanda. Ilang bato ng Diyos ang utang niya sa iyo? Malamig na tanong ni Yang Yiu habang tinatapakan si Biaoye. Natakot si Biaoye sa lakas ni Yang Yiu. Hindi niya inaasahan na bagaman pareho silang mga Diyos sa itaas na antas, hindi niya inaasahan na ang kalbong lalaking ito ay mas malakas kaysa sa kanya, at ang aura na kanyang ipinalabas ay higit na nakahihigit sa kanya. Siya. Nauutal na walang kamalay-malay, 8,800 mga batong Diyos sa mababang antas, kasama ang prinsipal at interes. Ikanaway ni Yang Yiu ang kanyang kamay at lumitaw ang 10,000 lower grade Godstone sa tabi ni Biaoye. Sinabi niya sa malalim na boses, ito ay 10,000 na bato ng Diyos, kasama ang iyong mga gastos sa pagpapagamot. Sapat na ba ito? Niluwagan niya ang paa habang nagsasalita. Nakita ni Biaoye na ang kalbong binata na ito ay casual na gumamit ng 10,000 lower grade Godstone sa pag-atake, na may pambihirang kilos at lakas, at agad siyang nakaramdam ng insecure. Alam niya na maraming malalakas na puwersa sa God Clan na hindi niya kayang masaktan, at ang masamanggang sa likod niya ay hindi rin kayang masaktan. Ang kalbong binata na ito ay tila inapo ng ilang makapangyarihang paksayon, kung hindi ay hindi man lang siya kukurap kapag may lumabas na 10,000 mababang uri ng mga banal na bato. Hindi niya kayang masaktan, kaya tiniis na lang niya. Bukod dito, nakakuha siya ng 1,200 higit pang mga banal na bato. Ang mga gastos sa medikal para sa mga bilang buto ay wala. Sa mga mata ni Biaoye, ang mga banal na bato ang lahat. Kahit na ang 1,000 banal na bato ay isang malaking kapalaran para sa maraming tao. Tama na. Tama na, sa huli, paulit-ulit na tumanggo si Biaoye, isang ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha, at inalis niya ang mga banal na bato at aalis na sana. Anyway, hindi siya naglakas loob na i-provoke ang kalbong ito bago niya malaman ang pinanggalingan ng kalbong ito. Wait, sabi ni Yang Yiu. Ito, sir, ano pa ang gusto mong gawin? Sumikip ang puso ni Biaoye, at nakangiti siyang nagtanong. Tiningnan ni Yang Yiu ang mukha ng lalaking ito at nakaramdam ng pagkasuklam. Kung ayaw niyang magkagulo, gusto niya talagang patayin ang lalaking ito. Huminga siya ng malalim, itinuro ang matanda, at sinabi, dapat ba nating iwanan ang marka ng kanyang banal na fetus? Saglit na natigilan si Biaoye, pagkatapos ay tumanggo siya ng paulit-ulit pagkatapos mag-react, nakalimutan ko. Dapat, syempre dapat. Pagkatapos nito, naglabas siya ng isang banal na tableta at inihagi sa matanda, sinabing, maswerte ka sa pagkakataong ito, matandang lalaki. Nakilala mo ang mabait na lalaking ito. Narito ang banal na tableta at ang kontrata.
Tapos na tayo. Kinuha ng matanda ang banal na tableta sa ulirat. Sir, pwede na ba tayo? Maingat na tanong ni Biaoye. Malamig na sinabi ni Yang Yio, umalis ka. Nawala ang huli sa isang iglap na parabang napatawad na siya. Tumalikod din si Yang Yio at umalis nang hindi man lang tumitingin sa matanda. Nag-alok siya ng 10,000 banal na bato dahil wala siyang kakulangan sa mga banal na bato. Ang punto ay ang matanda ay isang Diyos, at siya rin ay isang umakyat na Diyos, mula sa parehong lahi, kaya siya ay nakaramdam ng simpatiya. Kabanata 2563, ang pinakamalaking black market ng Tiancheng, ang unang divine shop. Talagang minamaliit niya ang isang malagambler na godman, at hindi naisip na makakuha ng anumang gantimpala. Ngayon, na neresolba ang usapin, natural na hindi na kailangang manatili sa kinaroroonan niya. Sa isang kisap mata, naglakad-lakad si Yang Yio at tumingin sa paligid. Naglakad siya palabas ng isang kalye at hindi na malayang nakarating siya sa isang eskinita. Huminto siya at sinabi sa malalim na boses nang hindi lumilingon, bakit mo ako sinusundan? Ang sumusunod sa likuran niya ay ang matanda. Salamat sa pagligtas sa aking buhay, aking Panginoon. Ako, si Panwuji ng banal na angkan, salamat sa iyong kabutihan. Hindi kita masusuklian. Nakikiusap ako na hayaan mo akong maglingkod sa iyo bilang isang alipin. Habang nagsasalita, ang matandang lalaki na nagsasabing siya si Panwuji ay yumuko kay Yang Yio nang walang sinasabi. Sinabi ni Yang Yian sa malalim na boses, hindi ko kailangan ng lingkod ng sugarol, pumunta ka. Narinig ni Panwuji ang malamig na mga salita ni Yang Yian, ngunit naunawaan din niya, at nagmamadaling sumagot, pakiusap, benefactor, tayong dalawa ay hindi mga sugarol. Ang bagay na may banal na bato sa pagitan ng Chandefang ay walang magawa. Kami ay hinukay ng isang malaking hukay ng isang walang hiyang tao, upang magkaroon tayo ng sitwasyon ngayon. Ang pangalawang matandang lalaki ay parusahan. Kung ang pangalawang matandang lalaki ay parusahan. Ang pangalawang matandang lalaki ay tumatambay sa Tiancheng sa loob ng 10,000 taon, ngunit siya ay palaging isang Diyos sa itaas, kasing liwanag ng balahibo. Walang anumang bagay na masusuklian ang dakilang kabaitan ng nag-aalay. Baka at kabayo lang ako. Mangyaring bigyan ako ng pagkakataon. Nakinig si Yang Yian sa kausap ng matandang lalaki. Noong una ay wala siyang pakialam, at hindi naman siya nagkukulang ng ganoong alipin na hindi kilalang pinanggalingan at sugarol, ngunit may pangungusap sa mga salita ng matanda na nakaakit sa kanya. Ang pangungusap na ito ay ang pangalawang matandang lalaki ay nakatambay sa Tiancheng sa loob ng 10,000 taon. Ano ang kulang kay Yang Yian ngayon? Ang kulang sa kanya ay impormasyon. At ang matandang ito ay parang nasa Tiancheng na siya sa loob ng 10,000 taon. Hayaan na lang ang ibang problema, dapat sapat na siya para maging gabay sa pagkuha ng impormasyon. Naisip ni Yang Yio sa kanyang sarili na mas mabuting tanungin ang matandang nasa harapan niya kaysa maghanap ng ibang lugar o tao upang ayusin ang baluti ng walang layunin. Pagkatapos ng lahat, iniligtas lamang niya ang kanyang buhay at nagbayad ng 10,000 mababang uri ng mga banal na bato. Kahit anong sabihin ng matanda, hindi siya magsisinungaling sa kanya. Bukod dito, nakikita niyang hindi nagsisinungaling ang matanda nang ipaliwanag nito ang nangyari sa kanya kanina lang. Bumangon ka, tumalikod si Yang Yio at sinabi sa matanda. Hindi siya pumayag o tumanggi, just this one sentence. Ngunit nang mag-react ang matanda, tuwang-tuwa siya at mabilis na yumuko. Ako, si Panwuji, maraming salamat, aking benefactor. Si Panwuji ay isang lalaki na nabuhay ng mahabang buhay, ngunit alam niya na ang mga salita ng benefactor sa kanyang harapan ay talagang sumang-ayon. Ang dahilan kung bakit walang sikat na kasabihan ay may pagsubok na oras para makita kung siya ay karapat-dapat na maging lingkod niya. Sa puso ni Panwuji, hindi ba't si Yang Yio ay itinuturing na anak ng isang kilalang pamilya? May sariling account book ang nasa isip niya, hindi lang para bayaran ang pabor, kundi para makahanap din ng kuya at backer. Walang mas nakakaalam kaysa sa kanya kung gaano kahirap para sa God clan na walang background, kaya naghahanap siya ng isang tagapagtaguyod para sa kanyang sarili, at ang benefactor ay bahagi lamang nito. Tumingin si Yang Yian sa matandang nag-aangking si Panwuji, at nahulaan niya ang kanyang mga iniisip, ngunit hindi niya ito sinabi ng malakas. Sa kasalukuyan, ito ay win-win situation. Kailangan niya ng gabay, at kailangan ni Panwuji ng taga-suporta. Kung ang kanyang tagapagtaguyod ay maaasahan, hindi siya gumawa ng anumang mga garantiya. Maghanap tayo ng tahimik na lugar para mag-usap, tumingin si Yang Yian kay Panwuji at sinabing, gusto rin niyang subukan si Panwuji. Benefactor, please follow me, hindi kalayuan sa unahan ng West City, may restaurant na may 3 palapag, maabot ang 4 palapag basta may magic stone, napakatahimik na oras para mag-usap. Nag-react si Panwuji at mabilis na nagulat ng address kay Yang Yian. Lead the way, direktang sabi ni Yang Yian. Medyo nasiyahan siya sa reaksyon ni Panwuji, at kinumpirma rin nito na pamilyar talaga si Panwuji kay Tiancheng. Panginoon ko, pakiusap. Pagkatapos, sa pamumuno ni Panwuji, pumunta si Yang Yian sa isang restaurant. Matapos bigyan si Panwuji ng 100 banal na bato, naayos na ang lahat. Isang pribadong silid sa 3 palapag, isang mesa ng pagkain at alak, at 30 banal na bato.
Walang sinabi si Yang Yian mula simula hanggang wakas. Ginawa ni Pan Wuji ang lahat hanggang sa makapasok siya sa private room at umupo. Nakilala niya si Pan Wuji. Matapos mag-obserba ay nalaman niyang magaling pala talaga ang matandang ito sa pakikitungo sa mga tao. Magiging komportable na magkaroon ng ganoong tao sa paligid. Ang pangalan ko ay Yang Yian. Pagkatapos maupo ni Yang Yian, kinuha niya ang isang baso ng banal na alak at ininom lahat. Masaya ang mukha ni Pan Wuji, ngunit tuwang-tuwa siyang lumuhod, pagbati, guro. Alam niya na mula sa sandaling ito, opisyal na siyang tinanggap ni Yang Yian. Bumangon ka, maupo at mag-usap. Sa hinaharap, sundin mo ako. Walang gaanong mga patakaran. Gawin mo lang ang mga bagay-bagay. Mahinang sabi ni Yang Yian. Oo, tatandaan ko ito, sabi ni Pan Wuji, ngunit tumabi siya at hindi umupo. Walang sinabi si Yang Yiyo. Alam ng matandang ito ang mga patakaran at hindi umupo sa hapag. Bagamat wala siyang pakialam dito, komportable siya. Sa pagtingin kay Pan Wuji, nakuha ni Yang Yiyo ang punto at sinabing, alam mo ba kung mayroong anumang lugar o tao sa Tiancheng na isang kagalang-galang at maaasahang tagapagdalisay ng armas? Ngumiti ng papuri si Pan Wuji at sinabing, Panginoon, tinanong mo ang tamang tao. Talagang may alam akong lugar na may tagapagdalisay ng sandata na nagtatago ng mga sekreto at may magandang reputasyon sa buong God Realm. Kaya lang medyo mas mahal ang presyo. Huwag mo akong ipagpalagay na suspense. Sabihin mo sa akin kung nasaan ito at kung sino ito. Pinutol ni Yang Yiyo si Pan Wuji at sinabi. Oo, sir, patawarin mo ako. Ito ang pinakamalaking underground black market na organisasyon sa Tiancheng na tinatawag na First God's Workshop. Mayroon silang master refining master sa antas ng isang Diyos ng batas, na nag-aangkin na napino ang isang quasi-heavenly level na sandata. Ngunit ito man ay totoo o hindi ay imposibleng ma-verify. Ngunit walang usok na walang apoy ang una. Ang workshop ay nireranggo sa nangungunang 10 sa mundo ng pagdadalisay ng sandata sa God Realm. Ito ay kilala ng maraming tao at hindi mali. Sabi ni Pan Wuji. Nang marinig ni Yang Yian si Pan Wuji na nagsasalita, naisip niya sa kanyang sarili na ayon sa sinabi ni Pan Wuji, sapat na iyon upang ayusin ang baluti ng Dark Emperor at pinuhin ang mga kuko. Dahil isa itong pagkukumpuni, at mayroon siyang lihim na paraan ng pagkukumpuni na iniwan ni Bai Xiaosheng, magagawa ito ng sinumang mahusay na tagapagdalisay. Ngayon ay mayroon na lamang isang repair material na nawawala, at hanggat nahanap niya ito, maaari niyang simulan ang pag-aayos ng armor. Muli niyang tinanong si Pan Wuji, kailangan kong bumili ng Abyss Mysterious Water. Alam mo ba kung saan ko ito mabibili? Ang kulang na lang para ayusin ang armor ay ang Abyss Mysterious Water, na espesyal na itinuro sa mensaheng iniwan ni Bai Xiaosheng. Ito ay isang kinakailangan. Hindi alam ni Yang Yian kung mabibili niya ito. Alam niya na ang mga materyales sa pagpino na hindi natagpuan ni Bai Xiaosheng ay tiyak na hindi ordinaryong bagay, ngunit kailangan niyang hanapin ang mga ito kahit na mahirap. Dapat ayusin ang armor ng Dark Demon King. Ang paglalagay nito sa Chen Kun Pot ay isang natural na regalo, at pagkatapos ng repair, ito ang magiging kanyang life-saving trump card. Mahiwagang tubig sa kalaliman. Tak ang tanong ni Pan Wuji. Oo, anong meron? Medyo nagulat si Yang Yian. Mapait na ngumiti si Pan Wuji at sinabing, aking benefactor, hindi mo alam na ang Abyss Mysterious Water ay isang mataas na antas ng material para sa pagpino ng mga kagamitan. Sinasabing natutunaw nito ang lahat ng matitigas na bagay sa mundo. Ito ay napakabihirang. Kahit isang patak ng tubig ay mahirap mahanap. Natatakot ako na hindi ito matagpuan sa Tiancheng. Medyo nadismaya si Yang Yian matapos itong marinig, ngunit inaasahan din ito. Alam niya na maaaring wala doon ang mga materyales na hindi nakita ni Bai Xiaosheng. Ang bagay na ito ay pangunahing ginagamit upang ayusin ang baluti at pinuhin ang mga kuko ng Dark Demon King. Kailangan niya ng 2 patak, ngunit hindi niya inaasahan na sinabi ni Pan Wuji na walang Abyss Mysterious Water sa Tiancheng. Ito ay ginawa sa kanya medyo bigo. Gayunpaman, sa oras na ito, naisip ito ni Pan Wuji at sinabing, aking benefactor, bakit hindi ako lumabas at magtanong sa paligid? Kung walang Abyss Mysterious Water sa ibabaw, maaaring wala ito sa black market. Ang First God's Workshop na binanggit ngayon ay isang kilalang underground black market organization sa God Realm. Siguro meron. Pagkatapos ay pumunta ka at magtanong sa paligid, tumingin si Yang Yian kay Pan Wuji at sinabi, palaging magandang magkaroon ng balita. Mas mabuting lumabas at magtanong kaysa maghintay. At saka, kung walang Abyss Mysterious Water, walang saysay na maghanap siya ng Master of Refining Equipment. Oo, benefactor, mangyaring maghintay ng ilang sandali. Pupunta ako at alamin ngayon. Tila nag-aalangan na magsalita si Pan Wuji. Sumimangot si Yang Yiyo at sinabing, sabihin mo lang kung ano ang gusto mong sabihin. Awkward na sinabi ni Pan Wuji, benefactor, para makakuha ng impormasyon mula sa black market, na nangangailangan ng ilang divine stones para pamahalaan ang mga relasyon. Sa dulo ng pangungusap, bumaba ang boses ni Pan Wuji, dahil natatakot siyang baka hindi maintindihan ni Yang Yiyo na siya ay sakam sa mga banal na bato. Narinig ito ni Yang Yiyo at sinabing, iyon ba? Kung mayroon kang sasabihin, sabihin mo lang sa akin. Bibigyan kita ng 10,000 banal na bato para malaman mo.
Sapat na ba iyon? Nang matapos siya. Pagsasalita, 10,000 mababang uri ng mga banal na bato ang inilagay sa harap ng Panwuji. Labis na naantig si Panwuji. Tila hindi siya pinagdudahan ng benefactor, at binigyan niya siya ng 10,000 banal na bato ng sabay-sabay. Ito ay isang malaking halaga ng pera para sa maraming tao ng God Clan, ngunit ibinigay ito ni Yang Yiu sa kanya nang hindi kumukurap. Matapos itong mapagtanto, mabilis na sinabi ni Panwuji, hindi, sapat na ang 100 banal na bato, benefactor. Tumigil ka na sa pagsasalita ng walang kaparirikan, kunin mo na lang. Ang layunin ng mga banal na batong ito ay hayaan kang magtanong tungkol sa balita. Hanggat maaari mong malaman ang kapakipakinabang na impormasyon, sulit ang 10,000 banal na bato. Go! Inip na ikanaway ni Yang Yiu ang kanyang kamay. Salamat sa iyong tiwala, benefactor. Benefactor, makatitiyak ka na gagawin ng iyong mga nasasakupan ang kanilang makakaya upang mahanap ang Abyss Mysterious Water para sa iyo. Si Panwuji ay nagsalita ng napakataimtim at hindi ito iniwasan. Alam niya na ang kanyang Panginoon ay hindi kapos sa mga banal na bato, at siya ay mas naantig sa kanyang puso. Nang umalis si Panwuji, tiningnan ni Yang Yiu ang background ng kanyang pag-alis at sinabi sa kanyang sarili, sana hindi mo ako pababayaan. Binigyan niya si Panwuji ng 10,000 Divine Stones, na isang pagsubok din para kay Panwuji. Dapat mong malaman na si Panwuji ay isang mataas na antas na Diyos. Para sa isang Diyos, ang 10,000 banal na bato ay talagang isang malaking halaga ng pera. Kung aalisin niya ito ay sapat na upang suportahan siya upang linangin sa antas ng Panginoon ng mga Diyos. At gusto niyang subukan si Panwuji. 10,000 mga banal na bato ay hindi nagkakahalaga ng pagbanggit sa kanya. Kung talagang mali ang paghusga niya kay Panwuji at tumakas siya na may dalang 10,000 banal na bato, tatanggapin niya ito at ituring ito bilang isang bulag. Matututo siya ng leksyon sa kanyang mga pagkakamali. Hindi siya magtitiwala sa sinuman sa hinaharap. Ito ay maaaring ituring bilang pagsasanay sa kanyang puso ng tao. Bagamat kinilala siya ni Panwuji bilang kanyang Panginoon, iyon lang. Walang kontrata ng kaluluwa, kaya wala siyang kontrol kay Panwuji, tiwala lang. Mabilis na lumipas ang oras, at 3 araw ang lumipas sa isang kisap mata. Pagkatapos lumabas ni Panwuji, hindi na siya bumalik. Nakaramdam ng labis na pagkadismaya si Yang Yiu. Alam niyang nagtiwala siya sa maling tao at nahusgahan siya ng mali. Sinabi niya sa kanyang sarili, bueno, mula ngayon, ako ay magiging isang mapag-isa. Magandang bagay na huwag magtiwala at hindi mapagod. Sumunod, naghanda si Yang Yiu na umalis sa restaurant. Pero, akmang tatayo na siya ay may kumatok sa pinto. Kabanata 2564, ang pangangalakal ay pagbili at pagbebenta. Natigilan si Yang Yiu, ngunit nakahinga siya ng maluwag sa kanyang puso. Hindi siya nagtiwala sa maling tao. Pumasok ka. Ikanaway niya ang kanyang kamay para buksan ang pinto, at nasa labas si Panwuji na 3 araw nang hindi nakita. Panginoon, matagal ka nang naghihintay. Humingi ng tawad si Panwuji pagkapasok niya, sa takot na mag-alala si Yang Yiu. Gayunpaman, itinaas ni Yang Yiu ang kanyang kamay para pigilan siya at sinabing, tumigil ka, dahil may tiwala ako sa iyo, hindi ko na itatanong ang dahilan. Kailangan mo lang sabihin sa akin, nalaman mo ba ang tungkol sa Abyss Mysterious Water? Nakahinga ng maluwag si Panwuji at sinabing may ngiti sa kanyang mukha, Panginoon ko, natupad ko na ang aking misyon. Sa wakas ay nakakuha ako ng isang bagay sa 3 araw na ito. Sinuhulan ko ang isang maliit na pinuno ng unang pagbisita ng Diyos at nalaman na ang First God Shop ay magdaraos ng malaking auction ngayong gabi, na kinabibilangan ng Abyss Mysterious Water. Bumili din ako ng token para makapasok sa black market, ngunit gumastos ako ng isa pagkatapos ng 5,000. Habang nagsasalita siya, inilagay ni Panwuji ang isang token at isang God Ring sa harap ni Yang Yiu. Ang God Ring ay sa kanya at ang natitirang God Stones ay nasa loob. Tuwang-tuwa si Yang Yian. Kinuha niya ang token at tiningnan ito, ngunit hindi kinuha ang magic ring. Sinabi niya kay Panwuji, itago ang mahiwagang bato. Gamitin ito kapag kailangan mo ito. Sa pagkakataong ito ay gumawa ka ng magandang trabaho. Ito ay isang gantimpala para sa iyo. Gumagawa ako ng mga bagay para sa aking benefactor. Paano ko hihilingin ang magic stone? Pagtanggi ni Panwuji. Ngunit si Yang Yian ay sumangot ng malamig at nagsabi, paano ko babawiin ang ibinigay ko? Kung gayon, salamat, benefactor. Nagpasalamat si Panwuji sa kanya, ngunit napakasaya niya sa kanyang puso. Ito ay 5,000 magic stones. Ang benefactor na ito ay nagbigay nito ng hindi kumukurap. Tunay na isang pagpapala para sa kanya ang sumunod sa gayong master. Tiningnan ni Yang Yian ang token sa kanyang kamay, ngunit ito ay nakasulat dito. Ang unang tindahan ng Diyos ay katumbas ng isang pas. Napabuntong hininga siya na kaya ng pera na itulak ng Diablo ang hilingan. Ito talaga ang katotohanan ng mundo. Then let's go, gabi na. Mas mabuting umalis ng maaga at maghanda ng maaga. Ano ang lokasyon kapag pumapasok sa black market? 3 araw nang nandito si Yang Yian at gustong umalis. Mabilis na naabutan ni Panwuji, at lumabas ang dalawa sa restaurant.
Ang aking benefactor ay nasa isang abandonadong bahay sa timog ng lungsod. Nabalitaan ko na maraming tunay na pasukan sa black market, at kung alin ang bukas sa oras na ito. Mas mainam na pumunta muna tayo doon upang maging pamilyar sa kapaligiran at maunawaan ang mga alituntunin sa auction, at iba pa. Nabalitaan ko na maraming kayamanan sa oras na ito, at ang aking benefactor ay maaari ding gumawa ng paghahanda habang sinusundan si Yang Wei Hipaniu at si Wuji. Ang buong Tiancheng ay napakalaki, at ang paglipad ay pinaghihigpitan, kaya kailangan nilang maglakad. Pero pagdating nila, dapit hapon na, pero tamang oras na. Tulad ng sinabi ni Pan Wuji, ito ay isang abandonadong bakuran. Nasa gilid na ito ng Tiancheng, at kakaunti ang mga tao. Pareho silang may banal na liwanag na tumatakip sa kanilang mga mukha sa sandaling ito, at uminom din sila ng mga pildores para sa paghinga. Ang lahat ng ito ay sinabi ni Pan Wuji. Sa mga salita ni Pan Wuji, ang black market ay isang kaiyahiyang lugar. Lahat ng tao rito ay gumagamit ng banal na liwanag upang takpan ang kanilang mga mukha, at walang sinuman ang makakakita ng kanilang hitsura ng malinaw, at walang sinuman ang pupunta upang makita ito. Ito ang panuntunan bago pumasok sa black market. Mayroon ding mga table tasks para sa pagpigil sa paghinga, na binili rin ni Pan Wuji matagal na ang nakalipas. Ito ay mura. 10 banal na bato para sa isang bote ng 10. Matapos itong kunin, lahat ng realm aura ay tatakpan, na ginagawang imposible para sa mga tao na suriin. Siyempre, walang susuriin ito. Mahigpit ding inaatasan ng black market organizer na anti-First Divine Workshop ang lahat na gawin ito para sa kaligtasan ng magkabilang partido sa transaksyon. Ang mga patakarang ito ay magalang sa lahat at dapat sundin. Gayunpaman, ang bisa ng ganitong uri ng elixir ay 3 oras lamang. Pagkatapos ng oras, ito ay magiging invalid. Sa makatuwid, kung hindi ito nakumpleto sa loob ng 3 oras, o kung hindi ka pa lumalabas sa black market, dapat mong ipagpatuloy ang pagkuha sa pangalawa. Nadama ni Yang Yiyo na ang mga patakarang ito ay makatwiran, higit sa lahat ay naaayon sa kanyang kasalukuyang sitwasyon. Sa madaling salita, pagkatapos makapasok sa black market, walang magiging problema sa pagitan ng celestial race at ng divine race, ang realm strength, status, etc. Iisa lang ang ay dudulot, iyon ay trading. Pagpasok sa bakuran, isang token lang ang naisip ni Yang Yiyo, at hindi niya maiwasang itanong kay Pan Wuji, ano ang gagawin mo? Panginoon, maaari na lang kitang sundan. Ang token na binili ko ay itinuturing na isang mataas na antas ng token ng First Divine Workshop. Ang may hawak ng token ay maaaring magdala ng 3 tao, kaya huwag mag-alala. Paliwanag ni Pan Wuji. Mabuti pa, pasok na rin tayo. Napatingin si Yang Yian sa 2 at 3 na nagtakip ng mukha at pumasok sa looban. Pagdating nilang dalawa sa tarangkahan ng looban ay may nakita silang 2 lalaking nakamaskara na nagbabantay at isa-isang tinitingnan ang mga token. Ang mga may token lamang ang maaaring pumasok. Matapos ipakita ni Yang Yian ang token, inakay niya si Pan Wuji sa looban. Sa sandaling ito, isang tao ang napakain. Dumiretso sila sa likod bahay at pumasok sa isang sira-sirang bahay. Nang makapasok ay naghanap sila ng ibang mundo. Ngunit ito ay inaasahan. Tinawag itong black market pero hindi naman madilim. Isang pabilog na espasyo na kasing laki ng basketball court, maliwanag na ilaw. Sa tuktok ng bulwagan ay may mga globo na naglalabas ng pilak puting banal na liwanag, na tila ginagamit para sa pag-iilaw. Sa gitna ay isang ang entablado ay humigit kumulang 70 hanggang 80 metro kwadrado at higit sa 3 metro ang taas. Sa likod ng entablado ay isang gusali sa loob ng isang gusali. Sinabi ni Pan Wuji na ito ay isang lugar kung saan ang mga tauhan lamang ng First Divine Workshop ang maaaring pumasok. Ang pabilog na lugar sa paligid nito ay puno ng mga booth, na may mga simbolo sa mga ito. Alam ni Yang Yian nang hindi tinatanong na sila ay mga numero lamang. Pagkatapos umiikot sa isang bilog, nahahati ito sa 3 layer. Ang una at ikalawang palapag ay mga booth, at ang ikatlong palapag ay isang kahon. Kasunod ng mga kawani ng black market, sina Yang Yian at Pan Wuji ay inayos na maupo sa mga booth sa ikalawang palapag. Pagkaupo ay marami na ang pumasok sa venue. Napakaingay kaya napakunot ang noo ni Yang Yian at hindi napigil ang tanungin ng staff na nagdala sa kanila dito, pwede ba tayong pumunta sa ikatlong palapag? Ang mga tauhan na nagdala sa kanila dito ay isang babaeng nakasuot ng cheongsam na katulad ng Earth. Matangkad siya pero katamtaman ang itsura. Isa rin siyang babae mula sa Celestial Clan at ang kanyang cultivation ay sa isang upper-level Celestial. Sa buong black market, tanging ang mga mukha at kultibasyon ng mga service staff na ito ang pampubliko. Matapos itanong ni Yang Yian ang tanong na ito, hindi niya inaasahan na bagamat may ngiti pa rin ang babae sa kanyang mukha, ang kanyang mga mata ay nagpakita ng bakas ng paghamak. Ito sir, ang third floor box ay hindi bukas sa sinuman. Kailangan mo ng 50,000 divine stones para maging kwalipikadong makapasok sa black market na third floor box, at kailangan mo ring kumuha ng kayamanan at ibigay ito sa aming black market auction. Ang mga salita ay hindi mapagmataas o mapagpakumbaba, ngunit nadama ni Yang Yian na siya ay minamaliit.
Paanong si Yang, na tinatangkilik ang pagtrato higit sa lahat ng mga immortal sa mundo ng diwata, ay makayanan ito? Malamig siyang ngumuso at sinabing, magbabayad ako ng 50,000 para mabili ang kahon mo, at agad itong ayusin para sa akin. Sa oras na ito, nagalit si Yang at sadyang magaspang ang kanyang boses. Gamit ang isang pagwagayway ng kanyang kamay, inihagis niya ang isang banal na mundo sa babaeng celestial na nilalang. Natigilan ang huli, ngunit sinulyapan niya ang banal na mundo na ibinagsak ni Yang Yiyo. Bahagyang nagbago ang kanyang mukha, ngunit mabilis siyang humingi ng paumanhin ng nakangiti, dahil kailangan mo ito, mangyaring maghintay ng ilang sandali. May mga espesyal na tao sa kahon sa ikatlong palapag. Kung hindi, hihingi ako kaagad ng mga tagubilin. Ang babaeng celestial na ito ay hindi tanga. Sino ba naman ang hindi big shot kung madaling makapaglabas ng 50,000 divine stones para makabili ng box? Hindi niya kayang saktan siya, at makakakuha din siya ng reward kung iuulat niya ang halaga ng 50,000 divine stones. Pagkasabi noon ay nagmamadaling umalis ang babaeng celestial. Malamig na sumangot si Yang Yiyo at sumenyas na magmadali. Matapos maiwan ang babaeng celestial, mapait na ngumiti si Pan Wuji at nagsabi, Panginoon, talagang hindi na kailangan. Maaari pa rin tayong lumahok sa auction sa pamamagitan ng pag-upo dito. Naawa siya sa mga banal na bato para kay Yang Yiyo. Iyon ay 50,000 banal na bato, 50,000, umiyak si Pan Wuji sa kanyang puso. Ang galit sa mukha ni Yang Yiyo ay nawala sa oras na ito, at sinabi niya kay Pan Wuji na mingiti, sa palagay mo ba ay nasa ganoong estado ng pag-iisip ang iyong Panginoon? Makikipagkumpetensya sa isang maliit na celestial na nilalang. O ako ba ay napakahirap na ang mahiwagang bato na lang ang natitira sa akin? Natigilan si Pan Wuji nang marinig niya ang sinabi ni Yang Yiyo. Saka lang siya nag-react. Oo, bagamat kakakilala lang niya sa Panginoong ito sa maikling panahon, pagkatapos ng mga araw na ito ng pakikipag-ugnayan, alam niya na ang kanyang Panginoon ay isang matalinong tao at hindi nakikialam sa isang maliit na celestial na nilalang. Dapat may dahilan para gawin ito. Sa pag-iisip nito, seryosong sinabi ni Pan Wuji, hindi ko maintindihan, pakiusap, paliwanagan ako, guro. Mahinang sinabi ni Yang, ang core ng black market auction ay pangangalakal, iyon ay buying and selling. Sa aking bayan, ang pagnenegosyo ay nangangailangan ng harapan. Kung mayroon kang mukha at pangalan, maaari kang makapasok sa mga mata ng ibang tao. Pagkatapos ay may lalapit sa iyo upang magnegosyo. Hindi lamang ito makakatipid ng oras at pagsisikap, ngunit maaari ka ring ituring bilang isang marangal na panauhin. Bagamat mayroon kang anumang mga benepisyo o pagkakataon. Ito ang kaharian ng mga Diyos, ang pangangalakal ay gumagawa ng negosyo, at ang core ay hindi nagbago. Ang ikatlong palapag na kahon ay talagang mahal, ngunit ito ay kumakatawan sa katayuan at katanyagan. Kung walang mangyayaring hindi inaasahan, diretso tayo sa black market host. Ito ay ang paningin ng unang banal na bisita, o direktang contact. Hanggat lumapit sila sa akin, magkakaroon ako ng mas maraming pagkakataon na makuha ang Abyss Mysterious Water, at kahit na anumang materyales na kailangan ko sa hinaharap ay maaaring makuha sa pamamagitan ng First Divine Workshop sa unang pagkakataon. Hindi mo rin ba sinabi na ang First Divine Visit, isang underground black market organization, ay nakakalat sa buong God Realm? Ang ginagawa ko ngayon ay talagang gumagastos ng 50,000 divine stones para makabili ng pagkakataong makipag-ugnayan sa mga pangunahing tauhan ng First Divine Visit, kaya hindi lugi ang deal na ito. Habang patuloy na nagkukwento si Yang Yiyo, paulit-ulit na tumanggaw si Pan Wuji, at sa wakas ay naunawaan na niya, at nagmamadaling nambobola siya, mahusay, benefactor, napakatalino mo, at labis na hinahangaan ka ng iyong mga nasasakupan. Huwag kang mambabola, tandaan ang sinabi ko, at kailangan mong matutunan kung paano magnegosyo sa hinaharap. Walang kamalay-malay na gustong sanayin ni Yang Yiyo ang isa sa kanyang sarili na magnegosyo sa God Realm sa hinaharap. Bagamat pinag-isipan niya ito ng malalim, pakiramdam niya ay kailangan ito. Para kay Pan Wuji, hindi niya inaasahan na pagkatapos niyang sundan si Yang Yiyo, siya ay magiging isang sikat na mayamang negosyante sa God Realm sa hinaharap. Mula sa isang mahirap na pamilya tungo sa isang sikat na mangangalakal sa God Realm, at lahat ng paraan niya para kumita ng pera ay salamat sa kanyang amo na si Yang Yiyo. Siyempre, ito ay isang susunod na kwento. Sa oras na ito, nang nag-uusap ang Panginoon at alipin, ang munting celestial na nilalang ay lumapit sa isang tao. Ang mukha ng taong sumusunod sa munting celestial na nilalang ay natakpan tulad ng iba, ngunit alam niyang Yiyo na ito ay isang babae mula sa kanyang anyo at maliit na baywang na nakapilipit kapag siya ay naglalakad. Oo nga, pagkarating ng dalawa, kumaway ang huli sa munting celestial na nilalang, senyales na umalis siya, at pagkatapos ay lumapit kay Yang Yiyo at sinabing, ang Panginoong ito ay naglalakbay, at ako ang manager ng ikatlong palapag. Maaari mo akong tawaging Yao Guang. Nakahanda na ang pribadong silid sa ikatlong palapag. Mangyaring sumunod sa akin at mag-uusap tayo ng detalyado sa pribadong silid sa ikatlong palapag. Salamat, si Yang Yiyo ay mas direkta at nararapat na direktang manguna. Hindi nagtagal, sa ilalim ng mga tingin ng mga tao sa paligid, pinangunahan ni Yang Yiyan si Pan Wuji at sinundan ang babaeng manager na nagngangalang Yao Guang sa ikatlong palapag, ngunit nakarinig sila ng maraming bulalas at talakayan.
Kabanata 2565 Iba't ibang antas. Sino ang taong ito na personal na tinanggap ng tagapangasiwa ng ikatlong palapag, si Yao Guang? Mukhang isa pang anak ng isang marangal na pamilya. Ito ay dapat na. Maraming mga nakatagong dragon at nakayukong tigre sa Tiancheng. Ito ay walang kakaiba. Para matanggap ni Yao Guang ng personal, malinaw na isa siyang bagong maharlika, na kumakatawan sa 50,000 banal na bato. Oo, sa tuwing nagpapakita si Yao Guang ng personal, nangangahulugan ito na may ibang tao na sumakay sa ikatlong palapag na kahon ng 50,000 banal na bato. Napakayaman. Sinundan ni Yang Yiyu ang babaeng nagngangalang Yao Guang sa ikatlong palapag sa gitna ng mga talakayan. Pinakinggan niya ang mga taong ito na nag-uusap. Malinaw, ang babaeng ito na nagngangalang Yao Guang ang pangunahing figure ng unang banal na bisita sa black market. Mula sa puntong ito, alam ni Yang Yiyu na ang kanyang layunin sa paggastos ng 50,000 banal na bato ay nakamit. Naisip din ito ni Pan Wuji, na sumusunod sa likod ni Yang Yiyu, at hinangaan niya si Yang Yiyu, ang master. Lihim siyang napabuntong hininga na talagang matalino ang amo, at tiningnan niya ang kanyang inaasahan. Ito ang pribadong silid ng Ceres. Mangyaring pumasok, Ginoo. Binuksan ng babaeng nagngangalang Yao Guang ang pinto at pinapasok sina Yang Yiyan at Pan Wuji. Dahan-daang pumasok siyang habang nasa likod ang mga kamay. Napakayabang niya. Isa siyang boss. Marami na siyang naranasan na ganitong eksena at marami na siyang nakita. Siya ay hindi natatakot sa entablado sa lahat. Naglaro siya ng trick na ito sa Earth. Ngayon sa God Realm, ito ay isang business circle pa rin, at tila ito ay isang high-level na bilog, ngunit kung ikukumpara sa business culture sa Earth, ang mga eksenang ito sa God Realm ay maliliit na eksena lang para sa kanya. To put it bluntly, iba ang level at may mukha. Pagpasok sa pribadong silid, ito ay isang marangyang silid na higit sa 60 metro kwadrado. Mula sa antas ng dekorasyon, nagbibigay ito sa mga tao ng ibang pakiramdam. Sa pagpasok, mayroon ding sapat na banal na enerhiya, at ito ay mas tahimik. Iba talaga sa mga gumastos ng pera at sa mga wala pa. May bintana na may transparent na liwanag na takip sa paningin, na maaaring matano ang buong eksena sa isang sulyap, at makita ang una at ikalawang palapag sa ibaba at ang gitnang entablado mula sa itaas hanggang sa ibaba. Mayroon ding lounge. Malapit sa bintana ang isang malaking mesa na kamukhang kamukha ng sinaunang estilo ng Kyushu, na puno ng lahat ng uri ng mga banal na prutas, mga banal na alak, at iba pang pagkain. Naramdaman ito ni Yang Yiyu at nalaman niyang lahat sila ay nasa mataas na grado. Naisip niya na ang mesa na ito ng mga merienda lamang ay dapat na nagkakahalaga ng libu-libong mga banal na bato. Ang kapaligiran ay hindi nagkakamali, at hindi niya matakasan ang kasalanan. Lihim ding nabigla si Pan Wuji, at patuloy na pinupuri ang kanyang Panginoon para sa kanyang karunungan. Umupo si Yang Yiyu sa pangunahing upuan, tumingin kay Yao Guang, na malabo ang mukha, at sinabing, Manager Yao Guang, mangyaring umupo. Ang kabilang partido ay nakaupo sa tapat ni Yang Yiyu, at si Pan Wuji ay nakatayo sa likod ni Yang Yiyu. Manager Yao Guang, isa na akong high-level VIP dito. Maaari ko bang tanungin kung mayroong anumang kaganhawahan para sa pag-upo sa kahon na ito? Sabi ni Yang na VIP nang hindi napapansin. Nagulat ito kay Yao Guang, na nakaupo sa tapat, ngunit mabilis niyang naintindihan at sinabing, mula ngayon, natural na ikaw ay magiging isang kilalang panauhin ng ating Tiancheng First Gods Workshop, ngunit may isa pang kondisyon. Kung makumplito mo ito, maaari mong tamasahin ang karapatang basahin ang mga kayamanang na auction sa auction na ito ng maaga. I wonder what you can gods trust in advance. Siyempre, ito ay isang simbolikong kondisyon lamang. Kahit na wala ka rito, maaari kang magpatuloy na manatili sa third floor box, ngunit hindi mo maaaring panuurin ng maaga ang treasure manual ng auction na ito. Kung mayroon kang mga kayamanan na ilalabas at ibigay ito sa aming auction, pagkatapos kung matagumpay ang transaksyon, sisingilan ng aming auction ang 10% ng mga nalikom sa auction. Gayunpaman, ito ang unang pagkakataon na ikaw ay naging isang natatanging panauhin ng ating unang Diyos workshop, kaya ang bayad sa transaksyon ay maaaring i-waive sa unang pagkakataon, ngunit hindi ko alam kung mayroon kang anumang mga kayamanan na isusubasta. Nakinig si Yang Yiyu kay Yao Guang at naging interesado. Tunay na isang magandang pagpipilian na mabasa ng maaga ang auction manual ng auction na ito, ngunit maaari niyang malaman ng maaga kung anong mga kayamanan ang isusubasta sa oras na ito at maghanda ng maaga. Hangga't kumuha siya ng mga kayamanan para sa auction, natural na hindi siya magkukulang ng mga kayamanan. Naniniwala siya na ang alinman sa mga espiritual na peach, tubig ng buhay, kulog ng pakwan, at 5 kulog na purple na dahon ng puno sa Chenkun pot ay maituturing na mga kayamanan sa God Realm. Ang susi ay ayaw ni Yang Yiyan na ilantad ang mga bagay sa kanyang Chenkun pot. Ngunit kailangan niyang matugunan ang kondisyong ito. Pagkatapos ng pag-iisip tungkol dito, tanging ang espiritual na peach lamang ang mas mahina, kaya maaari lamang niya itong ilabas para sa auction. Ngunit hindi niya nasuri kung ang espiritual na peach ay nagbago. Noong nakaraan, ang espiritual na peach ay isang kayamanan upang palitan ng mana, ngunit hindi niya alam kung gagana ito sa God Realm. Matapos mag-isip ng ilang sandali, biglang naisip ni Yang Yiyan ang apoy na pulang gintong bato.
Nakuha ang top-grade refined material mula sa kuweba ni Ameng. Ang gayong malaking piraso ay isang bihirang kayamanan. Naisip niya na walang kwenta ang pag-iingat nito. Gayunpaman, hindi siya nagkukulang ng mga tools sa mahika. Kung hindi, maaari niyang tanungin si Yao Guang kung ang apoy na pulang gintong bato ay natugunan ang mga kondisyon. Sa kanyang opinyon, dahil ito ay isang kayamanan na maaaring i-auction, natural na mayroon itong mga kondisyon. Ito ay hindi isang bagay na maaaring i-auction ng First Life Workshop sa pamamagitan lamang ng pagkuha ng isa ng random. Sa isang pag-iisip sa kanyang isipan, pinutol niya ang isang piraso ng Flame Red Gold Divine Stone na kasing laki ng kamao mula sa Chenkun Pot at inilagay ito sa harap ni Yao Guang, at sinabing, tingnan mo kung ang bagay na ito ay sapat na mabuti para sa iyo na i-auction. Sa katunayan, si Yang Yian mismo ay hindi sigurado kung ito ay magiging matagumpay. Gayunpaman, sa sandaling matapos siyang magsalita, si Yao Guang sa kabilang panig ay tumayo at bumulalas, ang ikalimang antas ng top-grade Primordial Flame Red Gold. Ikalimang antas. Bumulong si Yang Yian sa kanyang puso, ngunit hindi nagbago ang kanyang mukha sa kanyang ekspresyon. Hindi pa niya pinag-aralan kung ano ang grade. Nang marinig niyang binanggit ni Yao Guang ang ikalimang antas, hindi siya pumayag. Ayon sa antas, ang mga materyales sa ikalimang antas ay maaaring gamitin upang pinuhin ang mga artifact na ginamit ng Heavenly God Emperor. Nasa kamay niyang ang Dragon Slaying Sword ng God of Law, at ang Innate 8 diagram na ibinigay ni Foxy, na isang divine artifact ng Heavenly Dao level. Naturally, wala siyang nararamdaman para sa iba pang antas ng mga artifact. Ngunit ang hindi niya alam ay hindi lahat ng nasa God Realm ay kasing swerte niya. Maraming tao ang walang kahit na pangalawang antas na artifact. Hindi pa banggitin ang isang 5th level Heavenly God Emperor artifact. Ito ay talagang isang mataas na antas. Natuwa si Yao Guang, ngunit walang naramdaman si Yang. Mahinahong tanong niya, paano ito? Kwalipikado ba ang material na ito para i-auction mo? Paulit-ulit na tumanggo si Yao Guang at sinabing, tama na, sapat na. Ito ang pangunahing material na magagamit upang pinuhin ang isang artifact ng Heavenly God Emperor. Natural lang na sapat na ito. Tumanggo si Yang Yian at sinabing. Buti naman. Habang nagsasalita siya, ikanaway niya ang kanyang kamay at inilagay ang isang piraso ng apoy na pulang ginto na kasing laki ng kamao sa mesa. Gayunpaman. Sa sandaling ito, si Yao Guang ay nababalisa at nagsabi, Sir, hindi mo ba ito isusubasta? Habang nagsasalita siya, naging pangit ang mukha ni Yao Guang. Pinaglalaruan mo ba talaga ako? Ang mga tao mula sa First God Workshop ay hindi mga taong kayang laruin ng lahat. Si Yao Guang noon. Malapit nang ibalik ang mukha niya. Gayunpaman, sa oras na ito, si Yang Yian ay may malabong ngiti sa kanyang mukha. Ikinumpas niya ang kanyang kamay at biglang nagningning ang Divine Light. Nang sumunod na sandali, nanginginig si Yao Guang. Inilabas niyang ang isang buong 3 metrong taas na piraso ng nagniningas na pulang ginto at mahinahong sinabi, gusto kong ipagkatiwala sa iyo na i-auction ang piraso ng pulang gintong material na ito. Sa 3 tao sa field, maliban kay Yang Yiu at Pan Wuji, si Yao Guang lang ang naroon, ngunit malinaw niyang naririnig ang paghinga ni Yao Guang na napaka-abnormal, humihingal. Sobrang tahimik ng kwarto. Tuwang-tuwa si Yang, at gusto niya ang ganitong uri ng nakakagulat na epekto. Pagkaraan ng ilang sandali, nanginginig si Yao Guang at sinabing, Sir, sigurado ka bang gusto mong ipagkatiwala ang ating First Divine Workshop na i-auction itong piraso ng pulang gintong banal na bato? Sigurado ako. Tumanggo si Yang Yiu. Okay, salamat sa tiwala mo, aayusin ko agad ang auction na ito, pero, nahiya si Yao Guang nang sabihin niya ito, at hindi na sinabi ang iba. Buti na lang at natatakpan ng ambon ang mukha niya ngayon, kung hindi ay namula siya. Ngunit alam ni Yang Yiu ang kanyang sasabihin. Ito ay walang iba kundi isang usapin ng mga interes. Sa simula, sinabi ni Yao Guang na maaari niyang i-exempt ang unang komisyon ng transaksyon bilang isang bagong miyembro, ngunit ngayon ay tila ang isang malaking piraso ng pulang gintong banal na bato ay talagang isang malaking halaga ng mga banal na bato. Kung hindi sila maningil, maghihirap sila ng husto sa black market. Hindi ito mahalaga kay Yang Yian. Alam na alam niya na kung gusto niyang makitungo sa mga taong ito, dapat napatas ang mga benepisyo, kung hindi, ito ay magiging kontraproduktibo. Kaya't sinabi ni Xiao Xiao, hindi na kailangang gumawa ng mga exception para sa komisyon. Gawin mo lang ang kailangan mong gawin. Hindi ako nagkukulang sa maliit na banal na batong iyon. Matapos marinig ito, nakahinga ng maluwag si Yao Guang. Anong open-minded na tao? End of this chapter. Pahingi naman ng like, share at subscribe mo na rin para updated ka sa susunod na kabanata. Salamat.